Mga taga-Roma, unang kabanata. Si Pablo na alipin ni Hesukristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatuwid bagay si Hesukristo na Panginoon natin, na sa pamamagitan niya itinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito kaya naman ay tinawag kay Hesukristo. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan, sapagkat ang Diyos ang aking saksi, na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. At laging isinasamo ko, kung ngayon sa wakas sa anumang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makarating sa inyo, sapagkat ninanasa kong makita kayo, upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa Espiritu, upang kayo'y mangagsitibay. Sa makatwid baga, upang akot kayo ay maaliw sa inyo, ang bawat isa sa atin sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. At hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo, natapwat hanggang ngayon ako'y nahahadlangan, upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga, na gaya sa mga ibang hentil. Ako'y may utang sa mga Griego, at gayon din naman sa mga barbaro, sa marurunong, at gayon din sa mga mangmang. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong nanga sa Roma, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo, at gayon din naman ang mga lalaki, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan,
puspos ng kapanaghilyan, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. 2 Kabanata. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo baga ito, o tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan, datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan, kapighatian at kahapisan, ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos at nakaaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan at nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga di nakaaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan, ilaw ng mga nagtuturo sa iba. Hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos? Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Sapagkat ang pagtutuli tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapwat kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumupad ng kautusan, ay hindi baga hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? Sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang,
ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapwat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. 3 kabanata. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, datapwat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Datapwat kung ang ating kalikuan ay nagbibigay dilag sa katuwiran ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Liko baga ang Diyos na dumadalaw na may puot? Nagsasalita akong ayon sa pagkatao. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayoy paanong paghatol ng Diyos sa sanglibutan? Datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? At bakit hindi, gaya ng pagkalibak sa atin, at gaya ng pinatotohanan ng ilan na ating sinasabi, magsigawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti? Ang kaparusahan sa mga gayon ay matuwid. Ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego, na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakatatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang aking lalamunan ay isang libingang bukas. Nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbububo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Diyos, na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala'y aking sinasabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. 4 na kabanata. Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman?
Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumasampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya'y ibinilang na katuwiran. Ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. Gaya naman ng sinasambit ni David, na kapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli, o tungkol din naman sa di pagtutuli? Sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay ibinilang na katuwiran ang kanyang pananampalataya. Paano ngang ito'y ibinilang? Nang siya bagay na sa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya, na sa kanya samantalang siya'y nasa di pagtutuli, upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila'y nasa di pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila. At ang ama ng pagtutuli nila, na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham, na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham, o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung silang nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ang pananampalataya, at nawawalang kabuluhan ang pangako. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, datapwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, sa harapan niya ang kanyang pinanampalatayanan. Sa makatuwid bagay ang Diyos, na nagbibigay ng buhay sa mga patay, at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Siya na sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawan tulad sa patay na, gayon siya'y may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. At lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa Kanya. Ngayoy hindi lamang dahil sa Kanya isinulat, na sa Kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin, na ibibilang sa ating mga nagsisisampalataya sa Kanya na bumuhay na mag-uli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan, at binuhay na mag-uli sa ikaaaring ganap natin. 5 Kabanata. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya, sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo, at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan, at ang katyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao'y bahagya ng mamatay, dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay.
Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyon ni yaong darating. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid bagay si Hesukristo. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya. Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran, sa ikabubuhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Ika-6 na kabanata. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismohan kay Kristo Jesus ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Na nalalaman nating si Kristo na nabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi naghahari sa kanya, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan,
kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano nga, mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin ni yaong inyong tinatalima? Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid? Datapwat salamat sa Diyos, na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalot lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ikapitong kabanata. O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siya'y hindi na mangangalunya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Gayon din naman mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba, sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na mag-uli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan, ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Datapwat ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin. Ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu, at hindi sa karatihan ng sulat. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag nawang mangyari. Datapwat, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Datapwat ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon, ay gumawa sa akin ng pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. At nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan, datapwat nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan, at ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay, ay nasumpungan kong ito'y sa ikamamatay. Sapagkat ang kasalanan, nang makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos, at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin? Huwag nawang mangyari, kundi ang kasalanan upang maipakilalang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan, na sa pamamagitan ng utos, ang kasalanan ay maging lalong sala. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko,
ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. 8 Kabanata. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari, at ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa sa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan.
sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya, ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay, sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. 9 na kabanata. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso, sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo, dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman, na pawang mga Israelita, na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan, na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel, ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat, kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako'y siyang ibibilang na isang binhi. Sapagkat ito ang salita ng pangako, ayon sa panahong ito'y paririto ako, at magkakaroon si Sarah ng isang anak na lalaki. At hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihina ni Rebeka sa pamamagitan ng isa, ito ngay ng ating ama na si Isaac, sapagkat ang mga anak nang hindi pa ipinanganganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layon ng Diyos ay mamalagi alinsunod sa pagkahirang, na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. At sinabi sa kanya, ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapuutan. Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon baga kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa.
sapagkat sinasabi ng kasulatan tungkol kay Faraon, dahil sa layong ito ay itinaas kita, upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. Kaya nga sa kanyang ibig siya'y naaawa, at sa kanyang ibig siya'y nagpapatigas. Sasabihin mo nga sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang sumasalangsang sa kanyang kalooban? Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isay sa ikahihiya? Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa, natatapusin at paiikliin. At gaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo'y naging katulad sana ng Sodoma at naging gaya ng Gomora. Ano nga ang ating sasabihin na ang mga Hintil na hindi nangagsisisunod sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran sa makatwid bagay ng katuwiran sa pananampalataya? Natapwat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran. Gaya ng nasusulat, narito, inilalagay ko sa sayon ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal, at ang sumasampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. 10 Kabanata. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Datapwat, sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit, sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo? O sino ang mananaog sa kalalim-laliman, sa makatuwid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay? Datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid, at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga ng nasusulat,
Anong pagkaganda ng mga paa ni yaong mga nagdadala ng masasayang balita, ng mga bagay na mabuti, datapwat hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita, sapagkat sinasabi ni Isayas, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Datapwat sinasabi ko, hindi baga sila'y nangakinig? Oo, tunay nga, ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa, at ang kanilang mga salitay hanggang sa mga dulo ng sanglibutan. Datapwat sinasabi ko, hindi baga nalalaman ng Israel? Una-unay sinasabi ni Moises, ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi bansa, sa pamamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. At si Isayas ay buong tapang na nagsasabi, ako'y nasumpungan nilang mga hindi nagsisihanap sa akin. Nahayag ako sa kanilang mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin. Datapwat tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol. 11 kabanata. Sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita, sa binhi ni Abraham, sa angkan ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan, na nang una pa'y kinilala niya. O hindi baga ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa, at hinahanap nila ang aking buhay. Datapwat ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan ang biyaya ay hindi biyaya. Ano nga, ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan. Datapwat ito'y kinamtan ng pagkahirang, at ang mga iba'y pinapagmatigas. Ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng Espiritu ng pagkakatulog, ng mga matang hindi nangakakakita, at ng mga pakinig na hindi nangakakarinig, hanggang sa araw na ito. At sinasabi ni David, ang kanilang dulang naway maging isang silo, at isang panghuli, at isang katitisuran, at isang kabayaran sa kanila. Manganglabo nawa ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mga kakita, at laging baluktutin mo nawa ang kanilang gulugod. Sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog? Huwag nawang mangyari. Datapwat sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga hintil, upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Ngayon, kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanglibutan, at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kapunuan nila? Datapwat nagsasalita ako sa inyong mga hintil, palibhasay ako nga'y apostol ng mga hintil, ay niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Baka sa anumang paraan ay maipamungkahi ko sa paninibugho yaong aking mga kalaman, at maligtas ang ilan sa kanila. Sapagkat kung ang pagkakatakwil sa kanila ay siyang pakikipagkasundo ng sanglibutan, ano kaya ang pagtanggap sa kanila, kundi buhay mula sa mga patay? At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat, at kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali, at ikaw na isang ulibong ligaw, ay isinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya, ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. At sila naman, kung hindi mangagsisilagi sa di pananampalataya,
ay mga kakasanib, sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila'y isanib na muli. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw, at laban sa kaugalian ay isinanib ka sa mabuting punong ulibo, gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga, na mga kakasanib sa kanilang sariling punong ulibo, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sayon ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan, at ito ang aking tipan sa kanila, pagka-aalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Tungkol sa Ebanghelyo, ay mga kaaway sila dahil sa inyo, datapwat tungkol sa pagkahirang, ay mga pinakaiibig sila dahil sa mga magulang, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Sapagkat kung paanong kayo, nang nakaraang panahon ay mga masuwayin sa Diyos, datapwat ngayon kayo'y nangagkamit ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway. Gayon din naman ang mga ito ay naging mga masuwayin ngayon, upang sa pamamagitan ng habag na ipinagkaloob sa inyo, sila na may magkamit ngayon ng habag. Sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasuwayan, upang siya'y mahabag sa lahat. O kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos! O di matingkalang mga hatol niya, at hindi malirip na kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging kasangguni? O sino ang nagbigay na una sa kanya at siya'y babayarang muli? Sapagkat kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman, siya nawa. 12 kabanata. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba, ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo, ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral, ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno, ay magsikap. Ang nahahabag, ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao.
kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. 13 kabanata. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti, at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapwat, kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga't dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos, na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. At ito, yamang nakikilala ang panahon, na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y nagsisisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. 14 na kabanata. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Oo, patatayuin siya, sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. May nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba, may ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon, at ang kumakain ay kumakain sa Panginoon, sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos. At ang hindi kumakain ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na mag-uli
upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Datapwat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban na doon sa nag-aakala na ang anumang bagay ay marumi, sa kanya'y marumi ito. Sapagkat kung dahil sa pagkain, ang iyong kapatid ay naghinanakit, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Kristo. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos, at pinatutunayan ng mga tao. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis, gayonman ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhi. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kong kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya, at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. 15 Kabanata. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti sa ikatitibay. Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga nagsisi-alipusta sa iyo ay nangahulog sa akin. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos, upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang, at upang ang mga hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Gaya ng nasusulat, kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga hintil, at aawit ako sa iyong pangalan. At muling sinasabi niya, makigalak kayo, kayong mga hintil, sa kanyang bayan. At muli, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga hintil, at purihin siya ng lahat ng mga bayan. At muli, sinasabi ni Isayas, magkakaroon ng ugat kay Jesse, at siya'y lilitaw upang maghari sa mga hintil, ay sa kanya magsisiasa ang mga hintil. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na anopat makapagpaalaala naman kayo sa isa't isa. Ngunit sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Diyos, upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hintil,
na nangangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos, upang ang mga hintil ay maging kalugod-lugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Kristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Diyos, sapagkat hindi ako nangangahas magsalita ng anumang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga hintil, sa salita at sa gawa, sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, anupat buhat sa Jerusalem, at sa palibot-libot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang ebanghelyo ni Kristo. Aking nilayon na maipangaral ang ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo, upang wag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba. Kundi, gaya ng nasusulat, makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa Kanya, at silang hindi nangakapakinig ay mga kakatalastas. Kaya't madalas namang napigil ako ng pagparian sa inyo. Datapwat ngayon na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon ng panahong ako'y may nasang pumarian sa inyo, pagparoon ko sa Espanya ay paririyan ako, sapagkat inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo. Ngunit ngayon, sinasabi ko, ako'y pasa sa Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal, sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Oo, ito'y kalugod-lugod sa kanila, at sila'y may utang na loob sa kanila, sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espanya. At nalalaman ko na pagparian ko sa inyo ay darating akong puspos ng pagpapala ng ebanghelyo ni Kristo. Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin, upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal, upang sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa. 16 na kabanata. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae, nalingkod sa iglesia na nasa Caesarea, upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo, sapagkat siya na may naging katulong ng marami at ng aking sarili naman. Batiin ninyo si Prisa at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay, na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kabilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto, na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Batiin ninyo si Maria, na lubhang nagpagal sa inyo. Batiin ninyo si Andronico at si Junias, na aking mga kamag-anak at mga kasama ko sa pagkabilanggo, na siyang mga bantog sa mga apostol, na sila na may nangauna sa akin kay Kristo. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo, at si Estaquis na minamahal ko. Batiin ninyo si Apeles na subok kay Kristo. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Aristobulo. Batiin ninyo si Herodion na aking kamag-anak. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong nanga sa Panginoon. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa, na nangagpapagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang nagpagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon, at ang kanyang ina at akin. Batiin ninyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas, at ang mga kapatid na kasama nila. Batiin ninyo si Filologo at si Julia,
si Nereo at ang kanyang kapatid na babae, at si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama nila. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay, sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa, at ni Lucio, at ni Jason, at ni Sosipatro na aking mga kamag-anak. Akong si Tercio na sumusulat ng sulat na ito ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. Binabati kayo ni Erasto na ingat yaman ng bayan, at ng kapatid na si Cuarto. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Siya nawa. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapwat na hayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Hesukristo, na sumasa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa.